Pumupunta na sa simbahan na mag-isa na walang kasama. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, may nakakita po na concerned citizen na malapit or kamag-anak nila punto por punto na si Oliver ay pumupunta sa simbahan siya lang mag-isa. Dahil sa pagsasamba nito sa sarili na alam naman natin ang nangyari po mga ka-idol, siguro napapansin ni Oliver kahit hindi siya makapagsalita na anong gawin niya, walang pamilyang makakatulong sa kanya punto por punto. Siguro nasa isip ni Oliver na sigad lang ang kanyang kakampi sa kanyang kasulukuyang at tinatahak na problema ngayon punto por punto. Dahil alam naman natin mga ka-idol, simulat sa pola, siguro naaalala na ni Oliver ang nangyayari mga nakaraang nakalipas sa kapabayaan ng kanyang pamilya na hanggang ngayon umiiral pa rin ang kanilang bangayan. Kaya po mga ka-idol, gumawa si Oliver ng paraan para matulungan ang kanyang sarili punto por punto sa pagpunta po sa simbahan punto por punto. Dahil siguro napapansin ni Oliver na sigad lang ang kanyang kakampi. Dahil kanyang sariling mga pamilya, walang pakialam sa kanya punto por punto. Marami po ang natuwa po mga ka-idol na nakita si Oliver sa simbahan ng kanyang lugar kung saan nagsamba siya po mga ka-idol. So doon natin masusukat, doon natin makikilatis na si Oliver dahan-dahan na po nakaka-recover punto por punto dahil po sa tulong ni Daddy Frankie. At sa makatuwid mga kaibigan, kahit siya lang mag-isa, nakikita naman natin na yung paligid nandun yung concern kay Oliver punto por punto. Marami ang natuwa mga ka-idol, mga supporters ni Daddy Frankie na nakikita nila na hindi mapapahamak ika nga si Oliver punto por punto dahil siguro naisip ni Oliver, kung hindi ko tutulungan ang aking sarili, walang tutulong sa akin dahil ang aking pamilya nandyan lang yan sila kapag may nakukuha sa akin, pero hindi sila concerned sa aking estado ng aking kalusugan. Yun na po dun mga ka-idol. Kaya po marami po ang natuwa, marami ang na-surprise na kaya pala ni Oliver na pumunta sa maraming tao na siya lang mag-isa. Marunong na siya makisalamuha, marunong siya makibagay-bagay sa mga tao nandun. Para normal na tao, hindi katulad noon na bago nakilala ni Daddy Frankie bago nakilala ni Daddy Frankie, natakot si Oliver sa tao punto por punto dahil sa sintomas ng kanyang sakit. Pero ngayon na nakaka-recover na si Oliver punto por punto, na dahan-dahan na siya gumagaling, pero nandun pa rin yung ilan na concern na baka akong mangyari, what should Boriche, pero umiiral pa rin yung word na kakayahan ni Oliver at yung confident niya sa sarili. So dito natin masusukat mga ka-idol yung potential ng isang tao na nakikita natin kay Oliver, na doon natin nasusukat na medyo nakaka-recover na siya sa kanyang pagsubok sa hinaharap ngayon sa kanyang buhay. And of course, sabi pa nga dito, napalusalamat sa Diyos na kalabas nagsimba na si Oliver. Diba? Oo, gumagaling na po siya mga ka-idol dahil kung iaasa lang ni Oliver ang pagaling niya sa kanyang mga kapatid, wala. Sana tuloy-tuloy na po ang pagaling ni Oliver sa kanyang karamdaman, pagsubok na hinaharap ng kanyang buhay ngayon na ibinigay ng Diyos. Pero sabi pa nga nila, hindi magbibigay sa iyo ang Diyos ng pagsubok sa buhay kung hindi mo kaya. Kung walang tutulong sa iyo. But God knows sa lahat po ang nangyayari. And of course, big love shot muna kay brother sa aking mga kaibigan ng vlogger, actor dito sa social media, and of course kay Daddy Frankie, the team Daddy Frankie, kay Ma'am Rochelle, mega love shoutout. Okay, and of course the pure heart, mega love shoutout.
And of course, a mega love shoutout po, sabi pa nga dito, naaaway tuloy sa paggaling ni Kanikasan, naawa ng Diyos si Oliver at pagpalain naman ng Panginoon. God bless. Ganun po mga ka-idol, At sabi, praise the Lord, mercy, amen, tuloy lang ang buhay, laban ng tiwala lang unos ng buhay. Kahit anong hagupit na unos ng buhay ni Oliver, pero gumawa ang God ng paraan para gumaling ito punto por punto. Pero ngayon na medyo nasa daan pa si Oliver sa kanyang pagsubok ng kanyang buhay, pero tinutulungan niya ang kanyang sarili. Sana ang ano lang naman dito maiwasan ni Oliver yung mga kung anong mga abisyo sa kanyang nakakapaligid. Yung mga tukso sa kanyang paligid para mas mabilis ang kanyang recovery punto por punto. Kasi wala tayong maasahan kay JJ, kay Ansing sa paggaling ni Oliver. Nandiyan lang yan sila dahil may nakukuha sila. But we're na concerned, word na mahal nila si Oliver, wala sila ganong pang-uugali. Pero si JJ, nakikita naman natin, nandiyan pa rin yung kirot ng love, no, sa kanyang kapatid, but not all the time. Alright? And of course, sabi pa nga dito ng mga ka-idol ng mga supporters, God bless, and family and bar ni Oliver. Mabuti nga nakita natin si Oliver nagsisimba. Pick lang naman yan, sabi ni BPM. Well mga ka-idol, actually lahat, agwang ko bakit may mga ganung supporters na kapag may magko-content kay Daddy Frankie, bakit? Di ba yung ganun? If you really love Daddy Frankie, magpasalamat na lang kayo kasi may nag-i-spread yung pangalan ni Daddy Frankie. Ganun lang po doon. Pero sa magandang pamaraan, huwag yung i-spread yung pangalan ni Daddy Frankie na not good for him. Ganun lang po doon mga kaido. So wala namang nakikita para sa akin yung mga post-post yan. It's okay, big chick po yan para sa akin. Para at least paano Oliver is na name na konektado na sa pangalan ni Daddy Frankie. Yan sa mga ganyan anyway, isingit lang natin. Yung nagmaraming hindi ka naman babla. Ay nako, hindi ko alam kung anong nasa isipan niya. Yan pang tinatawag na makasarili. Makasariling pang-uugali. Paano natin ma-spread, mapalawak ang community ni Daddy Frankie kasi yun ang ating purpose dito. Kung ganyang pang-uugali ang kanyang ugali, di ba, na pinagkakaitan ninyo na gamitin ang pangalan ni Daddy Frankie. Ang importante lang po dito, isang magandang pamaraan na paggamit. Hindi yung binabastos, ninyurakan, hindi ganun. Sa post, wala namang may nakitang not good. Ganun lang po dun mga kaido. Kasi ang iba dyan, ewan ko kung bakit may ganun makiti ng isipan na ganun nilang pang-iisip. Kung dito, we are free to react, magbigay ng opinion, kasi lalong-lalo na katulad namin. Sa bagay, diyaman nyo now as a vlogger, lang, reels lang dito sa Facebook, Pero katulad namin, kasi pumasok kami dito sa social media dahil ito ang gusto namin gawin. Kung tatangkilikin ka ng mga supporters ni Daddy Frankie, it's okay, big chick. Kung tatangkilikin ka din ng ibang community, big chick din po. Pagpasalamat. Kasi ang iba po mga idol, sisingit lang po natin to sa na-open ni Brother BPM. Pinagkakait po nilang pangalan ni Daddy Frankie, even di Oliver. Babawal daw i-connect si Oliver. For what? Mas maganda kasi, alam mo mga ka-idol, si Oliver nakilala sa social media sa loob ng community of Daddy Frankie. Nakakonect na po doon ang pangalan ni Daddy Frankie. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB mga ka-idol. Huwag na natin po ipagkait kung sino man po. We are free, kayong lahat pwede magpulbas at tangkilikin, halabera. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kasi lahat kami dito hindi na kailangan na mag-you are cert legit. Kailangan permiso. We are free. Kayo po ba? Kung mag-compliment kayo ng isang tao, kailangan magpaalam muna sa ikinukompliment ninyo? Halimbawa ito. Itong pabango. Halimbawa itong pabango. Kailangan ba sabihin sa pabango na, uy, mahal kita. Uy, ang bango-bango mo.
Paano mai-promote si Daddy Frankie sa ibang tao? Kung ganun gawi ang papakita yung attitude. Ganun lang naman yung point ni Kuya SMB na kapag humanga tayo ng isang tao, kapag iniidolo natin ang isang tao, is doon tayo kukuha, doon tayo magbabase, na sa katulad namin, ng mga impormasyon sa mga ginagawa niya, na ma-spread ang kanyang mga ginawang kabutihan sa pagtulong ng ibang tao para mas malawak, mas may ma-adapt pa tayo ng ibang tao, na, already, na madagdagan, lumawak ang barangay, lumawak ang community ni Daddy Frank. Yun lang naman po. Sana po, wag na natin yung word na, na legit. Well, lahat we are free. Pwede tayo. Sa mga politics, di ba? Example, iniidolo natin si BPM. Iniidolo natin sa mga nasa gobyerno. Kailangan ba natin magpaalam muna sa kanila bago tayo mag-compliment? Di ba hindi ganon? Kasi walang lang yan what we call this, yung mga ganyang attitude. Pang sariling kapakanan lang po yan ang iniisip niya. Hindi yung iniisip yung kabubuan ng kapakanan at makakatulong kay Daddy Frank. Kasi ang mangyayari po dyan, kapag lumawak ang community, isingit lang natin to kapag lumawak ang community ni Daddy Frankie, maraming makakilala sa kanya. Maraming hahanga sa kanya. Dadagdag ang sponsor niya. At ito ang the best way, marami siyang matutulungan ng mas mangailangan na tulong na napabayaan ng DSWD sa administrasyon ngayon. Ganun lang po dun mga kaidol, yung point ni Kuya SMB. Sana naman na wag yung kontrahin yung mga kahit mag-post man lang kay Oliver, kahit mag-content kay Daddy. Kasi dito sa social media, marami po. Maraming nagre-react po mga robot dito kay Daddy Frankie. Yun lang naman po mga ka-idol na kung nakikita natin na makakatulong naman, bakit hindi suportahan? Ang akin lang suportahan kung ano yung mga nag-react, yung mga reactor, na okay naman yung kanyang deliberasyon sa pag-complement, na nyo na nakakatulong kay Daddy Frankie. Anyway, we go back our content about kay Oliver mga ka-idol, na maraming humanga talaga na they could not expect na ni ganun ang kakayahan ngayon. Si Oliver na pupunta sa isang simbahan, pupunta sa ibang lugar na siya lang mag-isa. Kontrolan niya ang kanyang sarili. Ganun po kasi kung ating susumahin, si Oliver walang maaasahan sa kanyang pamilya, sa kanyang kagalingan. Nandyan lang yan sila dahil may nakukuha, may nakakamkam punto por punto. Ganun lang po yun mga ka-idol. So, dito natin masusukat mga ka-idol, na si Oliver din gumagawa ng paraan na gumaling siya. Siguro, doon na lang siguro ibinuhos ang kanyang sa ating Panginoong Diyos na matulungan siya, gabayan siya. Kasi siguro narinig siguro ni Oliver na wala siyang maasahan sa kanyang mga kapatid. Punto por punto. Ganun lang po doon mga ka-idol. So we're blessed na sa mga post ng mga ating mga concerned citizen, concerned supporters ni Oliver. So salamat kahit papano nakikita na ng mga supporters ni Daddy Frank at si Daddy Frank malayo, nasa Visayas ngayon, sa Mindanao. Nandun yung impact na malalaman nyo din kung anong nangyayari. Kung anong kakayahanan ni Oliver, ano na ang pinagbago ni Oliver simula na nagdahan-dahan na pinapagamot ni Daddy Frankie hanggang sa ngayon ng isang taon na, kung nagbago na ba, kaya na ba sa sarili niya na kung ano i-manage. Actually mga ka-idol, sa pa ngayon dahil nakikita natin si Oliver mga ka-idol, siguro kailangan na diyan kay Oliver is turuan na lang po siguro again. Hindi, siguro alam niya to. Siguro alam niya. Again, alam na niya. Siguro even sa personal hygiene, even sa pagluluto na lang, napakain niya yung sarili niya siguro. Kung turuan si Oliver, hindi niya kailangan siguro si Ansing sa pamahay ni Oliver. Kasi si Ansing sagaba lang yan sa ni Oliver. So kailangan lang natin that confirmed na kung kaya na ba ni Oliver maging independent, na wala na ang kanyang mga kapatid. Kasi ang nangyari kasi mga ka-idol, nagiging toxic na tuloy. Toxic na
recovery ni Oliver dahil sa mga ugali ng kanyang mga kapatid. Sana balang araw na rin natin na kaya na rin ni Oliver na maging independent, na wala ng mga disturbong kapatid, na wala namang pakinabang sa kanyang kagalingan. Hindi man lang nakakatulong sa kanya punto por punto. Anyway, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel sa aking bagong upload. And maraming salamat sa pagpatuloy sa pagsusuporta ninyo kay Kuya SMB punto por punto. Ang mission lang naman ni Kuya SMB, magkaisa magtulungan para maging solido-pulido Daddy's Frankie community sa tulong po ninyo. At basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. God, please, ingat kayo lagi, and God bless you all.